Starting ito January 1, 2026. So sabi dito is wala ng PAL or TAL. Ano ba tong PAL na to? Yung priority ng Canada, yung higher level of education for better opportunity and yung mga research based na makakatulong dito sa Canada to make it stronger. Syempre, good morning guys. So it's 8:30, 8:40 na at pupunta tayo sa PD Day na tinatawag. Parang seminar siya, training para sa amin. So once in a year yata ito ginaganap. And now is the time maka-attend ako. So yung sasakyan natin nakasaksa kasi today is -5. At may konting snowfall. Tingnan natin guys. Okay. Ito siya ngayon. Ito yung car ng kapitbahay. Frosted siya. Kailangan ko itong tanggalin. Kailangan matuto na ako magtanggal nito. Oh my. Okay. So, tatanggalin natin to. Ayan. Natanggal na natin guys. So, iyahang natin yan dito. At, naku, frosted. Kailangan palang painitin ko muna to. Baka kailangan ko rin kung kayo rin ah. Prices before we find the leak. Hi guys, so nagkayod pa pala ako. Tinanggal ko yung saksakan, tapos kinayod ko siya, hindi ko na na-video, pero konti lang naman, pero syempre it took time pa din. Lalo na first time natin ginagawa ito kasi dati hindi naman ako yung nagkakayod. At yeah, so papunta na tayo sa training, seminar, PD Day, tinatawag yan dito. At yun, balitaan ko kayo mamaya guys. See ya! A few moments later. A few moments later. Galing na tayo sa may driver tayo ngayon. Ikaw mag-drive. Hello. Hi! Hello. Kasi gabi na, di ba? Sumagad pala ako. Hi guys! So galing ako ng... Saan ba ako galing? Galing ako sa hotel. May event kami, PD Day. Katulad ng nasabi ko kanina, isa Professional Development Day. So ganyan sa mga early childhood educators, mga teachers, ganyan, EAs. Usually nangyayari talaga yan. So parang team building siguro sa Philippines. Pero ano siya, more on mga workshop, seminar. So meron kaming 3 speakers. Tapos meron kaming loot bags. Tignan natin kung anong laman ng loot bags na ito. Ayan, so ang ganda ng mga speakers kasi ang gagaling nila. So yung first speaker nag-talk about yung mga neurodiverge students, more particularly about autism. Kasi yung speaker na yon is ano siya yung movie na sa Netflix, Love on the Spectrum, siya yung autism consultant nun. talaga? Oo, so galing, oo. Pa-autograph na? Nagbumili ako ng book niya, tapos Talaga? contracts Bibili ka ng book ngayon? Ayan supporting yung first time, autism bumibili ka ng journey. book. $15, tapos hindi pa ito bayad kasi Subsidized ba? Ha? Hindi. Higis? Hindi. Tapos may siya, may pirma siya dito. Si Dr. Carey. Ayan. So
So, Dr. Kerry Magro. Yun. So, 37 years old siya with autism. Tapos yung second speaker is, dati siyang principal na parang mga more on ano sila mga speaker na sila yung life, yung job nila. So, dati siyang principal, tapos yun, tungkol sa wellness naman. Yun. Tapos yung last speaker, isa siyang musician na nag-talk about life, about character building, yung mga ganon. So, ang ganda nung yun. Tapos may mga, ayan. At ngayon naman, nagpasundo pagkatapos nun, eksakto 4 o'clock, 9:30 to 4 o'clock yung event, ay sinundo ko naman siya dito sa Orange Hub. So, ang Orange Hub na to, dito sa Edmonton, dito yung head office nung dati kong work sa adaptabilities o yung sa worker with disabilities. Diyan din ako nag-training dati no, ng NVCI. Tapos ngayon naman, sinundo ko siya kasi nag-exam siya. Ano ba yung exam mo, my love? Pearson VUE exam para sa Microsoft Power Okay. Platform. So, pasado ka ba? Yes! Yes. So, tuwa-tuwa siya guys kasi nakapasa siya. Hindi siya makapaniwalang pasado siya. Kasi wala siyang time mag-review. O pag hindi siya nakapasa, yung bayad dun sa ano na yun, hindi i-reimburse yung fee na dun. So, tuwa-tuwa siya. Nakapasa siya kasi kailangan niyang pumasa para makapag next level naman siya. Kailangan niyang magkaroon ng IELTS or IELTS or CELBIP. Magkaroon na siya ng time na mag-study doon. So, kailan ang goal mo naman? Next month, Next month. December. Ayan. So, ngayon guys, dediretso na kami sa sa grocery. Dire-diretso na tayo guys para marami tayong magawa. So, habang nandito tayo sa mag-unboxing tayo ng loot bag na ito. Galing sa aking work. So, unang-una meron siyang notepad na may ball pen. Cute. Tapos, meron tayong, ito galing pala dun sa hotel. Sa Nova Chateau Hotels. Tapos, may mittens from Ardeen. Tapos, merong, ayan, pakita ko na lang. Dapat pala. Tapos, meron ditong, scented candle. Ayan, may scented candle. At meron pa, so dalawa pala itong ano pa to? For the eyes. Eye bags. At meron ding pang lip treatment kit. Ayan. So, ang galing talaga ng company namin kasi alagang-alaga. At ito, favorite ko to guys. Super Belly. So, nung medyo not feeling well ako, nilagay ko lang to sa water. Tapos parang it's hydration powder. So, gut building hydration power. So, ang flavor niya is strawberry hibiscus. Favorite ko to kaya ang saya ko nung meron ito. Ayan. Yun lang naman guys. Tapos nag-take home ako ng isang inumin. Ayan, apple juice. Ayan. So, ngayon papunta na tayo sa sa grocery at talagang full pack day ito para sa amin. Pag alis ko nga kanina, akala ko maaga ako, eksakto lang ako dumating. Yun lang guys. So, see you later. The next day. Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So, ngayon nga ay gabi na. Well, it's already 5:22 p.m. and in 30 minutes ay magkakaroon ako ng French class. So, pero 6 o'clock pa matatapos yung massage ng anak ko. So, nandito nga pala kami sa kung saan nagpapamassage siya. So, pumasok siya ng 5 at 6 o'clock meron akong online class. So, I might be late a few minutes lang kasi parang 10 minutes away lang naman to sa bahay namin. So, yung massage na ito, ang pangalan niya is Renewed Manual Osteopathic and Wellness. So, dito to sa Edmonton. So, if you just search for it, if you're looking for a massage therapist, may mga Filipino din naman silang massage. At Filipino rin yung may-ari. At kilala namin sila.
from our church. At yun, try nyo dito, i-check nyo din guys, dahil maganda yung massage nila. So sabihin nyo lang kung ano yung kailangan nyo and they will go for do it. So iba't iba yung mga massage nila dito. Anyway, guys, just follow their Facebook page and check their location dito kung interested kayo. Anyway, so ngayon nga guys na konti na lang yung oras natin. Lagi tayong busy. So nung umattend nga ako ng Saturday na event namin ng mga early childhood educators, no, ay talagang napaisip ako na may mga opportunities talaga na nag-open sa atin dito sa Canada if nakapag-aral talaga tayo, no, if we nagkaroon tayo ng Canadian diploma or yung education natin dito in Canada. So ganun talaga, napaka-importante ito kasi katulad nun yung mga ganong event na may mga speakers kami, mga galing pa silang US, and then like yung isa na si Dr. Kerry Magro, he is an autistic man, 37 years old, na talagang very powerful speaker siya. So yung mga ganong opportunity, so it also reminded me sa mga taong gustong mag-international student pa rin dito sa Canada, ay meron tayong mga bagong update. Talaga namang importante na malaman po ninyo kung interested pa rin kayong i-pursue ito ngayong 2026. At nagulat din ako sa ganitong balita, especially kung kayo ay gustong mag-master or mag-doctorate dito sa Canada. Ayan, so ano nga ba yung pagbabagong ito na kailangan nyong malaman na nilabas ng IRCC? So unang-una, mahal yung pagkakaalam natin sa mga masteral programs, no? But merong mga certain universities dito sa Canada na nakita ko. There is one that I really checked, University of Saskatchewan, if you're interested to look, ay talagang ang mura ng per semester nila. So depende rin naman yan sa course na yan. Pero kung i-compare ko sa program ko, under yung diploma ko, ay 8 to 10,000 per semester ang aking tuition. Pero sila nasa 4,000 or 4 to 5,000 per semester ang tuition. So parang kung trimester yon, 4 to 5,000 per sem, 12,000 nakalagay doon, no? 1 year. So kung 2 years naman is times 2 nyo na lang. So ganun kamura yung merong mga talagang mga affordable na universities para kung interested kayong mag-take ng masteral or doctorate programs dito sa Canada. At bakit ba, ano ba ang nangyari? Bakit parang lupasadin? Kasi meron akong gustong pumunta sana dito kaso hindi pa rin kaya. Depende pa rin sa budget yan, kung especially kung family kayo na gustong pumunta dito. At ayun nga, ano ba yung mga changes na to gusto kong i-share sa inyo, na starting ito January 1, 2026. So sabi dito is wala ng PAL or TAL. Ano ba tong PAL na to? Provincial attestation letter. Hindi nyo na kailangan kumuha ng provincial attestation letter from the province para makapasok kayo dito sa province na gusto nyong pag-aralan. So ito is starting January 1, 2026. So any masters or doctoral students attending public designated learning institutions will not need a PAL or TAL to apply for a study permit. So diretso na kayo. Kung gusto nyo nang mag-apply for study permit, you don't need to have this. At meron po kayong exemption from the cap. So alam natin na by next year, ilan lang yung tatanggapin na international students dito sa Canada. That is 155,000 students lang for that year. Pero kung mag-masteral ka or doctorate, hindi po kayo kasali doon sa cap na yon. At that is also starting January 1, 2026. So, but for the undergraduate studies or and private colleges students, it remains subject to the cap and must still obtain a PAL. So, this is only for masteral and doctorate program. So dito guys, ang masasabi ko, kung gusto niyo talagang pumunta ng Canada, mag-masteral kayo or mag-doctorate program. At makakahanap kayo ng murang tuition. Dahil nga ngayon parang priority nila yung mga higher learning education. So
Ayan, at isa pa, so meron pang additional, no, expedited processing din. So, eligible doctoral students applying from outside Canada can have their study and work permit approximately applications processed in about 14 days. 2 weeks lang, guys. Diretso na kayo, mapaprocess na yung papers nyo. And most especially, family members may be included in your application. So, sabi dito, this expedited processing also applies to the study and work permit applications of their accompanying family members, provided they apply at the same time. Okay. So, napakaganda nito, guys, na balita na hindi kasali sa CAP ang mga papasok bilang masters or doctorate program dito sa Canada. So, kung gusto nyo talagang pumunta dito sa Canada, then take masteral and doctorate. You can bring your family. If you need to find tuition na mas mura, meron po tayong mahanap na mura lang. Mas mura pa kaysa dun sa tuition ko na hindi naman masteral or doctorate. Ayan. So, bakit ba ginagawa ng Canada ito na inopen nila na parang pagdating sa masteral at doctorate, walang cap, tapos ang bilis ng processing, tapos kung kailangan mo ng mga murang tuition, meron namang murang tuition, tapos exempted sila sa PAL or TAL, no? So, ibig sabihin, kasi yung bawat province po, guys, meron silang mga limit of students din na kailangan papasukin. So, ibig sabihin, kapag hindi ka nakatanggap ng provincial attestation letter, hindi ka makakuha ng study permit. But, in this case, kung kayo ay magtitake ng masteral, you don't need a letter from the province that you can come. You can just go right away doon sa province na pupuntahan nyo, kung saang school kayo pupunta. Ayun. So, bakit nga ba? So, dito meron kasi parang Canada is prioritizing higher level talent. So, syempre, kung nag-masteral ka, ibig sabihin nagkaroon ka ng bachelor's degree in the Philippines, tapos meron ka ng magandang work experience at nagmamasteral ka for higher learning. At syempre, to improve yourself, no, mas maganda yung advance yung education mo, mas higher na. And also, it supports research and innovation. So, for PhD students, sabi dito, yung study permit applications from outside Canada will be fast-tracked in just 14 days. Canada clearly recognizes how much doctoral level researchers contribute to its innovation ecosystem. So, that is true naman dahil kung doctorate level ka, grabe yung mga research niyan, guys. Ibang level ng brains ang kailangan natin dyan. At there's a pathway to stay. So, kung kayo ay nag-masteral at doctorate, there's a pathway to stay at magkakaroon din kayo ng 3 years na PGWP. So, ibig sabihin, kung may 3 years PGWP kayo and then you are qualified for, for PR, any kind of PR pathway. So, same thing pa din, no, katulad ng sa amin, although it's a higher level na talaga ngayon. At syempre, Canada is attracting global minds, no? So, yung talagang that will make Canada stronger. So, lumilevel up din yung Canada, di ba? So, noong unang panahon, ang Canada, marami silang pinapunta na caregiver dito sa Canada. So, whatever background you are, as long as meron kang a little experience lang or kahit nga wala kang experience, tinatanggap ka nila. So, ngayon naman, iba naman. So, dumating yung time na international students, kami yon. So, any background, if you want to study, you can go study. So, ngayon naman, hindi lang basta international students. Gusto nila ay masteral or doctorate level naman ng mga papasok dito sa Canada. Wow. So, ayun. So, kung gusto niyo talagang pumunta, guys, i-check out nyo itong option na ito because this is just new. January 1st, 2026, it will be open to all those who want to come and study here as masteral and doctoral international students dito sa Canada. It may mas mura yung tuition niya, although nga the difference is mas nagtaas na rin talaga yung proof of funds nila for that, especially if you're accompanying your family members with you. Pero syempre, yun nga, kung kaya ng budget, why not? If you have the resources, then go for it. Tapos
definitely you have a pathway dito po sa Canada kung ito yung ipupursue ninyo. At yun nga, ang pinakamaganda doon, kasama nyo yung family nyo. At hindi kayo kasama sa CAP, hindi kayo kakabahan kung marirefuse ba kayo or ano. Syempre, there might still be refusals kung may mga incorrect documentation kayo, may mga misrepresentation kayong ginawa. So, meron pa rin mga refusals, hindi naman maaalis yan. But, if you have all the right documents, lahat tama, then wala namang magiging problema doon. Kasi nga, priority ng Canada, yung higher level of education for better opportunity and yung mga research-based na makakatulong dito sa Canada to make it stronger. Syempre, pag mag-a-apply ka rin dito, mas magiging mataas yung position mo, 'di ba? Ayun. So, ayun lang guys ang ating may share for today at just comment down below kung ano yung masasabi nyo dito sa bagong update ng IRCC para sa mga international students na gustong pumasok dito sa Canada. Pero kung meron pa rin kayong option, then it's up to you. Just pag-aralan nyo lang mabuti yung pathway na papasukin nyo and be sure na nasa in-demand yung mga papasukan ninyo na courses. So, hindi lang basta-basta na, ay, okay na to. So, tignan natin ano ba yung mga job openings na marami dito sa Canada or kung saan mang bansa nyo gusto pumunta. So, comment down below guys, what are your thoughts about this topic? Kung worth it ga ba na i-pursue ang masteral degree dito sa Canada with this kind of situation na ino-offer nila na fast track kayo guys. So 14 days lang mapaprocess na yung application ninyo together with the family. Okay, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlog ko. Ayan. Next na naman tayo magpa-French. Okay guys, bye!